Magandang araw. Naranasan mo na ba yung pumasok ka sa isang meeting o kahit sa isang kwarto lang, tapos ramdam mo agad yung bigat ng otoridad ng isang leader? Oo. Yung tipong lahat nakatingin sa kanya, pero di ba minsan may isa o dalawa doon na kahit tahimik lang sa isang usulok, parang mas ramdam mo yung impluensya nila. Tama, tama. Walang boses, pero may bigat. Eksakto! Walang sumisigaw, ang nag-uutos, pero sila yung sinusundan ng tingin ng lahat kapag kailangan na ng totoong direksyon. Oo. At ayon sa mga material na pinag-uusapan natin ngayon, ang sikreto pala wala sa titulo, wala rin sa lakas ng boses. Ito ay isang konsepto na parang baliktad sa lahat ng itinuro sa atin, no? Na ang tunay na impluensya nagmumula pala sa pagsuko. Sa surrender? Surrendered. Kaya sa ating pag-uusap ngayon, sisirini natin to ng malalim. Itong ideya ng surrendered leadership. Alamin natin kung bakit yung pagbitaw sa kontrol, sa halip na yung mahigpit na paghawak, dito, yun pala ang totoong nagpapalaki ng epekto mo bilang leader. At napagpanahon talaga ang usapang ito eh. Kasi based sa mga sources, maraming teams, maraming organisasyon ngayon ang nakakaramdam ng burnout, Oo, grabe. ng pagod, ng pagkabahala, lalo na't ang bilis ng pagbabago sa mundo at yung nakasanayang pamumuno na nakakapit sa kontrol. Lalo lang niyang binokaliit yung impluensya ng leader. Sa kabilang banda, yung mga leader na namumuno mula sa pagkatao nila, sa pagiging totoo at sa pagpaparaya, sila yung nagpaparami ng epekto nila sa iba. Kaya ang layunin natin ngayon, himayin natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagsuko sa konteksto ng pamumuno, paano to gumagana, at bakit ito mas epektibo, lalo na sa panahon natin ngayon. Sige, sige. Simulan nating himayin to. May isang statement sa source na talagang tumatak sa akin. Ano yan? Sabi, mayroon daw tayong abundance of leaders, but a famine of the surrendered. Wow! Ibig sabihin, sobra-sobra tayo sa leader, pero uhaw na uhaw tayo sa mga marunong magparaya. Teka, ang bigat nun. Bakit to nagiging delikado? Akala ko ba laging maganda pag maraming leader? Diyan madalas nagkakamali. Kasi sinasabi sa source na ang pinakamapanganib na leader ay hindi yung incompetent, hindi yung walang alam. Ah, okay. Ang pinakadelikado ay yung leader na ang impluensya niya ay mas malaki kaysa sa kanyang surrender o pagpapakumbaba. Paano yon? Isipin mo parang isang sports car na sobrang lakas ng makina pero mahina yung preno. Ay, delikado. Delikado. Kapag ang abilidad ng isang leader ay lumampas sa kanyang karakter, may mga taong siguradong masasaktan, masasagasaan. At parang yung halimbawa ni Haring Saul sa Source, perfect, di ba? Eksakto. Sa simula, may basbas siya, may posisyon, may potensyal, pero habang tumatagal, ginamit niya yung kapangyarihan niya para protektahan yung sarili niyang interes, yung sarili niyang reputasyon. Sarili niya lang. Oo. Ang resulta, pagkasira hindi lang ng kaharian niya, kundi pati na rin ang relasyon niya sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Malinaw na pinapakita nito na yung pamumunong nakasentro sa kontrol at sa sarili, Bihiring magtagal. bihirang magdulot ng pangmatagal ang positibong epekto. Eksakto. Ang pamumunong ganyan e parang paghawak ng mahigpit sa buhangin. Oo. Habang lalo mong hinihigpitan, lalong nawawala sa mga kamay mo. Okay, so malinawin na ang pagiging control freak ay delikado. Pero ano ba talaga ang kabaliktaran nito? Kasi pakaisipin ng iba, lalo na sa corporate world, ang pagsuko ay pagiging tamad o pabaya. Oh, yan ang common misconception. Baka sabihin, yan yung leader na walang pakialam. Paano to nililinaw sa source? Magandang tanong yan. Kasi kailangan talaga nating linawin. Ang pagsuko o surrender dito ay hindi kahinaan. Hindi to pagsasawalang bahala. Ang tawag dito sa source ay oriented strength, isang disiplinadong postura ng puso. Oriented strength. Oo, isipin mo na parang isang martial artist. Kalmado siya, hindi nanunugod, pero handa at malakas. May intensyon sa bawat galaw. Ganun daw ang lakas na nanggagaling sa pagsuko. Okay. Ito ay isang aktibo at sinasadyang pagbitaw sa kontrol, estado o seguridad para bigyang daan ng iba na umunlad, na mag-excel,
habang ikaw ay nananatiling may pananagutan. Gusto ko yung analogy ng martial artist. May lakas pero hindi nagwawala, kontrolado pero hindi controlling. Tama, at may malaking pagkakaiba raw sa mindset. Ang pusong kumokontrol, laging bumubulong ng, kung bibitaw ako, babagsak ang lahat. Totoo yan. Ako lang ang nakakaalam. Ako ang dapat masunod. Pamilyar ba? Sobra! Pero ang pusong nagpaparaya, ibang-iba ang sinasabi. Ang pananaw nito ay kung bibitaw ako, maaaring itayo ng Diyos o ng team o ng universo ang isang bagay na hindi ko kailanman kayang itayo mag-isa. Wow! Ito ay paglilipat ng tiwala mula sa sariling kakayahan patungo sa mas malaking kapangyarihan at higit sa lahat sa potensyal ng mga taong pinamumunuan mo. Okay, gets ko na. Hindi to kahinaan, ito ay lakas na may tiwala. Pero, paano to nagiging impluensya? Dito ako medyo naguguluhan. Kung bibitawan ko ang kontrol, paano ko masisiguro na aabot pa rin sa iba yung vision ko? Parang ang hirap i-connect nung dalawa. Dito ngayon pumapasok ang pinakapoetiko pero powerful na konsepto sa source. Ang leadership ripple. Ripple effect. Oo, ang epekto ng alon. Isipin mo, isang bato na inihulog sa isang napakatahimik na lawa. Yung unang epekto, maliit lang. Isang simpleng plop. Okay. Pero ang mga alon o ripples na nalilihan nito, hindi mo na kontrolado. Patuloy itong lumalawak, umaabot sa mga pampang na malayo sa pinaghulugan. At yung bato na yun yung mga desisyon ng leader. At maggabay kesa mag-utos. Okay. O kaya isang pagkakataon na ibinigay mo sa isang junior team member para mamuno sa isang maliit na proyekto. Ito ang mga bato na lumilikha ng mga alon. Gets. Ang impluensya ay kumakalat hindi dahil sa puwersa, hindi dahil sa utos. Kumakalat siya dahil sa karakter, sa pagpapakumbaba at sa pamumuhunan sa ibang tao. At ang ganda nito, lumalawak ang epekto nang hindi mo na direktang kailangang i-micromanage. Wow. So, ang goal pala ay hindi gumawa ng malaking splash? Hindi, Ang goal ay pumili ng tamang bato na ihulog. tumpak. At ang isang classic na halimbawa nito mula sa source ay galing sa Biblia. Isang mentor, si Pablo, at ang kanyang protege, si Timoteo. Okay. Para sa mga hindi pamilyar, isipin mo na lang si Pablo ay parang CEO na nag-train sa kanyang pinagkakatiwalang successor, si Timoteo. Sa 2 Timothy 2.2, sinabi ni Pablo, "Ang mga bagay na narinig mo sa akin, ipagkatiwala mo sa mga taong tapat na may kakayahang ding magturo sa iba." So parang multi-leveled. Hindi sa networking, ha? Pero sa impluensya. Oo, ganun na. Tingnan mo yung chain of influence. Isang 4-generation chain. Si Pablo, na nagturo kay Timoteo. Okay. Si Timoteo na magtuturo sa mga taong tapat. At itong mga taong tapat na ito, magtuturo pa sa iba pa. Grabe ang layo ng abot. Di ba? Hindi sinabi ni Pablo na, "Timoteo, lahat ng tao sa akin mo lang ipadala." Tama. Ang ginawa niya ay nag-empower siya ng iba na mag-empower pa ng iba. Ang kapangyarihan ng impluensya ay nasa pagpapasa. Pagpapasa ng responsibilidad at kaalaman, hindi sa paghawak at pagdadamot nito. May moderno halimbawa ba nito? Baka isipin ng iba, pangsimbahan lang yan. Meron, at maganda yung kwento sa source tungkol sa isang non-profit director na ang pangalan ay Elena. Okay, anong kwento niya? Sa simula, siya ang nasa sentro ng lahat. Bawat desisyon, bawat email, bawat detalye, kailangan dumaan sa kanya. Akala niya, yun ang pagiging magaling na leader. Yung classic na bottleneck. Yun. Pero napansin niya na dahil sa sobrang kontrol niya, nauubos na ang lakas ng staff niya. At higit sa lahat, hindi sila natututong mag-isip at mamuno para sa sarili nila. Oo naman. Oo. Nang sinimulan niyang mag-delegate at magtiwala sa kanyang team, na aminin natin nakakatakot gawin yon, Sobra. ang nangyari ay kabaliktaran ng kinatatakutan niya. Dumoble ang abot ng organisasyon sa loob lang ng 3 taon. Wow. Hindi nawala ang impluensya ni Elena, bagkos dumami pa at lumawak dahil naipamahagi niya ito sa iba. Gets. Naging hardinero siya na nagtanim ng ibang mga leader.
Hindi lang isang mataas na puno na sumasalo sa lahat ng sikat ng araw. Magandang pakinggan yung kwento ni Elena, pero parang best case scenario siya, no? Paano naman kung nag-delegate ka, tapos pumalpak talaga yung team member mo? Sa'yo pa rin ang bagsak ng sisi, di ba? Oo naman. Paano hinahandle ng surrendered leadership ang risk of failure? Napakagandang tanong niyan. Hindi direktang sinagot yan sa kwento ni Elena, pero ang prinsipyo mismo ng surrendered leadership ang nagbibigay ng sakot. Okay? Ang leader na kumokontrol, kapag may pumalpak, ang unang tanong niya ay, sino ang may kasalanan? Tama, blame game agad. Ang surrendered leader, ang tanong niya ay, ano ang matututunan natin dito? Ang pagsuko ay hindi ibig sabihin na walang accountability. Ang ibig sabihin nito, ikaw bilang leader, ikaw ang sumasalo ng responsibilidad para sa team, habang ginagamit mo ang pagkakamali bilang isang pagkakataon para magturo. Masakit yan, pero yun ang presyo ng pagpapalago sa ibang tao. Ang tiwala ay hindi lang para sa tagumpay. Mas sinusubok yan sa kabiguan. So saan nanggagaling yung bato na yon? Bakit yung bato ng isang leader ang lakas ng alon tapos yung sa iba parang wala lang? Anong pinagkaiba ng bato ni Elena sa bato ng ibang leader? Dito tayo papasok sa pundasyon ng lahat. Sinasabi sa source na ang impluensya ay hindi nagsisimula sa skills o sa strategy. Saan? Nagsisimula ito sa loob, sa tinatawag na inner life ng isang leader. Bago pa man to makita ng publiko, nahuhubog na ito sa mga panahong walang nakakakita. At dito pumapasok si David, tama? Si David nga, nung pumili ang Diyos ng susunod na hari ng Israel, lahat ng kapatid ni David, mga sundalo, matatangkad, gwapo, sila yung iniharap. Sila yung may impressive na LinkedIn profile. Oo, sila yon. Pero sinabi ng Diyos, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Wow. Lahat nakatingin sa tindig, sa resume. Pero ang Diyos, ibang-iba ang tinitingnan. Pinili si David hindi dahil sa karanasan niya sa giyera, kundi dahil sa puso niya na nahubog sa pagiging isang simpleng pastol. Yung mga taong yon sa ilang, malayo sa mata ng publiko, yon ang humubog sa kanyang tapang, pasyensya at tiwala sa Diyos. Oo nga no. Ang aral dito, ang impluensya mo ay hindi kailanman kayang lampasan ang lalim ng karakter mo. Ang pagbagsak ng isang leader, mas madalas yan dahil sa depekto sa karakter kaysa sa kakulangan sa abilidad. So hindi pala kailangan maging perfecto kasi yun ang pressure sa maraming leader ngayon, di ba? Yun nga, Kailangan laging tama, laging malakas, laging may sagot. sa totoo lang baliktad, dito pumapasok ang konsepto ng pagiging totoo o authenticity. Ito ang nagiging panggatong para sa tiwala. Sinusundan ng mga leader na totoo sa sarili nila, hindi yung mga nagpapanggap o nagtatago sa likod ng isang perpektong imahe. Ang tiwala ang pundasyon ng ripple effect. Mas madaling sumunod sa isang leader na mapagkakatiwalaan mo kahit may kapintasan, kaysa sa isang leader na kanga-hangaan lang pero hindi mo alam kung sino talaga siya. At ang kahinaan pwedeng maging kalakasan. Oo, kapag ipinakita ng may katapatan. Tingnan mo ulit si Pablo, hayagan niyang sinabi ang tungkol sa kanyang tinig sa laman. Isang bagay na nagpapahirap at naglilimita sa kanya. Pero sa pag-amin niya sa kanyang limitasyon, ipinakita niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nang mumula sa sarili, kundi sa mas mataas na puwersa. Ang ganitong pagiging totoo at vulnerable, yan ang nagpapatibay ng koneksyon. Ipinapakita nito na ang leader ay tao rin, na nangangailangan din ng biyaya at tulong, at mas madaling magtiwala sa taong umaamin na hindi niya kaya ang lahat. Okay. So, convinced na ako sa why. Malinaw na ang surrendered leadership na nakaugat sa character ay mas efektibo. Pag-usapan naman natin yung how. Sige. Paano to sisimulan? Kasi parang ang laki at ang hirap baguhin ang mindset eh. Ang maganda sa mga material na ito ay hindi lang ito puro teorya. Nagbibigay ito ng mga napaka-practical na pagsasanay. Sige, ano yung una? Ang una ay tinatawag na surrender inventory. Okay, inventory. Ang gagawin mo lang ay simple. Kumuha ka ng papel at ilista ang 3 bagay na palagi mong gustong kontrolin. 3 bagay? Ito ay maaaring ang iyong schedule, ang resulta ng isang proyekto, ang opinyon ng ibang tao sa'yo, o kahit ang kinabukasan ng mga anak mo.
Para sa bawat isa, sumulat ka ng isang maikling panalangin o affirmation ng pagpaparaya. Isang simpleng, Panginoon, ipinagkatiwala ko sa iyo ang resulta nito. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, pero sa huli, ibinibigay ko sa iyo ang kontrol. Gusto ko yan. Pero teka, yung reputation, paano mo isusuko yan? Sa panahon ngayon ng social media, yun ang puhunan mo eh. Yun na nga. Parang ang hirap bitawan yan. At yan ang pinakamahirap bitawan para sa marami. Pero ang pag-surrender ng reputasyon ay hindi ibig sabihin na pababayaan mo na lang o gagawa ka ng ikasisira mo. Ah, okay. Ang ibig sabihin nito, ayon sa prinsipyo, ay ang pagbitaw sa pagkabalisa mo sa kung ano ang iniisip ng iba. Gets? Ito ay ang paglilipat ng focus mula sa managing your perception patungo sa living with integrity. Kapag alam mong ginagawa mo ang tama para sa tamang dahilan, nagkakaroon ka ng kapayapaan na hindi nakagipende sa likes or approval ng iba. Yon ang pagsuho ng reputasyon. Malinaw? Ano yung pangalawa? Ang pangalawa ay mas visual, ang Ripples Map. Map. Okay. Gumuhit ka ng isang bilong sa gitna ng papel at isulat ang pangalan mo. Pagkatapos, magdagdag ka ng mga concentric circles sa paligid nito, parang target. Lagyan ng label ang bawat bilog, pamilya, team, simbahan, komunidad. Sa bawat bilog, isulat mo ang mga pangalan ng mga taong nasa sphere of influence mo. Okay. Mula sa mapa na yan, pumili ka ng isang tao lang. Isang tao na pagtutuunan mo ng pansin ngayong buwan. Nasadya mong iinvestan ng oras at gabay. Simple lang, pero napaka-intentional na paraan para simulan ang paglikha ng iyong sariling ripple. Mahalagang tandaan, based sa sinabi mo kanina, na ang pagsuko ay hindi isang beses na desisyon lang. Ito ay isang rhythm. Isang paulit-ulit na disiplina. Oo. Tumpak na tumpak. Dito pumapasok ang importansya ng Sabbath o araw ng pahinga. Ang Sabbath ay hindi lang para sa pagpapahinga ng katawan. Para saan pa? Ito ay isang theological na pag-aalala na sa huli, hindi tayo ang may hawak ng mundo. Ah, oo nga. Kapag sinasadya nating huminto sa trabaho, ibinapaalala natin sa ating sarili na ang mundo ay iikot pa rin kahit wala tayo. Ito ang ultimate act of surrender, of control. At hindi mo kailangan gawin to ng mag-isa, di ba? Hinding-hindi. Binabanggit din sa source ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mentor o isang accountability circle. Bakit yun importante? Mahirap isabuhay ang pagsuko ng mag-isa. Dahil sa ating mga blind spots, ang pagkakaroon ng komunidad na sumusuporta, nagbibigay ng tapat na payo at humahamon sa iyo ay napakahalaga. Sila ang mga taong makakatulong sa iyong makita kung kailan ka kumakapit ng sobrang higpit sa kontrol at kung kailan ka na kailangang bumitaw at magtiwala. So, hindi ka nag-iisa sa pagbitaw. So, para buuin ang lahat ng napag-usapan natin, para sa'yo, ang pamumuno pala, ayon sa mga material na ito, ay hindi tungkol sa pag-akyat sa isang corporate ladder para maabot ang tuktok. Hindi. Ito ay tungkol sa pagiging tulay para makatawid ang iba. Ito ay tungkol sa pagbaba para maglingkod, tulad ng ginawa ni Kristo nung hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga disipulo. Yun ang ultimate act. Ang ultimate act of surrendered leadership. Ang tunay na impluensya ay parang alon. Nagsisimula sa isang maliit, isinukong aksyon na lumalawak at umaabot sa mga lugar na hindi mo inaasahan. At ang impluensyang ito ay dumadaloy hindi mula sa kung ano ang iyong kontrolado, Kundi mula sa kung sino ka. kundi mula sa kung sino ka talaga sa iyong kaibuturan. At bago tayo magtapos, gusto ka naming iwanan ng isang tanong na maaari mong pagnilayan. Sige, Sa susunod na suriin mo ang iyong pamumuno, sa trabaho man o sa pamilya, subukang palitan ang tanong. Ang tanong ay hindi na gaano kalaki ang otoridad ko o ilan ang mga taong nasa ilalim ko, kundi ito. Gaano kalayo ang nararating ng aking impluensya at anong uri ng epekto ang pinararami nito sa buhay ng iba? wow, ang lalim nun. At bilang panghuling pagninilay, isipin mo, anong alon ang nalilikha ng iyong pamumuno ngayon? Ito ba ay alon ng takot at pressure na nagmula sa kontrol? O alon ng tiwala at paglago na nagmula sa pagpaparaya? At ano ang posibleng kahinatnan ng impluensya mo kung buong puso mong yayakapin ang isang postura ng pagsuko? Ang sagot dyan,
ay maaaring maging simula ng iyong pinakamalalim at pinakamatagalang epekto.